I may be sick, but I'll keep on believing. I know that I'll be healed in Jesus' name. The devil tried to rob me from my inheritance and the blessings the Lord has promised. I looked at my lying vanities and said that I'm going to walk into my victory. The dove flew into my heart, I know that he did. He has led me through the storms, I firmly believe. The Lord has raised me up so high to believe what he has done for me. I'm an eagle to soar above the troubled waters. He has flooded his wings in my heart. The dove flew into my heart, I firmly believe. The dove flew into my heart, I know that he did. I may be troubled, confused, and shattered. I may be scarred, but I'll never give up. He has promised deliverance from all my bondage. He would not deny what he has promised. Jesus has provided all my needs. Wherever I go on his name. The dove flew into my heart, I know that he did. He has led me through the storms, I firmly believe. I believe. The Lord has raised me up so high to believe what he has done for me. I'm an eagle to soar above the troubled waters. He has flooded his wings in my heart. The dove flew into my heart, I firmly believe. I firmly believe. The dove flew into my heart, I know that he did. I know that he did. The dove flew into my heart. I know that he did. Deliverance, restoration. He has led me through the storms, I firmly believe. The Lord has raised me up so high to believe what he has What he's done done for me. I'm an eagle to soar above the troubled waters. He has flooded his wings in my heart. The dove flew into my heart, I firmly believe. The dove flew into my heart, I know that he did.
on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. God gave him a sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. And though Harry rejected, but not from above, God gave us his sign on the wings of a dove, on the wings of a dove. God sent his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. And though I have suffered in many a way, I cried for healing both night and day, but faith was not forgotten by the Father above. God gave me his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. Oh, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. He sent his sign from above, on the wings of a dove. Praise the Lord. Amen. Shalom, bride. Isang mapagpalang gabi muli ang aking pong pagbati sa ating lahat. At purihin ang ating Panginoon sa muling pagkakataon na nagkaroon po tayo ng gawain ngayong gabi. At samahan niyo po ako sa ilang sandali ng ating pong gawain at tayo po ay magsama-sama at
tayo magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay na Kanya pong ginawa po sa ating lahat. Truly that God is good. Amen. And His faithfulness is always available para po sa Kanyang mga anak. So tayo po ay nagpapasalamat sa gabing ito at alam ko na ang bawat isa ngayon marahil ay nagpapahinga or anuman po ang ginagawa po natin ngayong gabi ay akin pong hinihiling na tayo po ay magsama-sama at maglaan po tayo ng ating pong oras ngayong gabi para po sa ilang sandali po ng Kanyang gawain. May napakabuti po ng ating Panginoon. So sa gabing ito ay tayo po ay mag-umpisa na. At kung meron po tayong mga prayer requests katulad po ng aking laging panawagan, ay maaari po tayong sulat dyan sa mag-comment kayo at magpadala kayo ng inyong mga prayer requests, then we will going to pray for it after the service, the Bible study. Amen. Praise the Lord. So, before we start, tayo muna po ay manalangin sa ating Panginoon at tilingin po natin po ang Kanyang mayamang presensya na sumating kalagitnaan ngayong gabi. Samahan niyo po ako sa ilang sandali ng pananalangin sa ating Panginoon. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa biyaya niyo sa gabing ito na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon minsan pa para Lord magkaroon ng Bible study, fellowship Lord, although we are separated, marahil ang iba sa amin Panginoon ay malayo ang kanyang kalagayan o lugar sa sandaling ito. But yet God, nagpapasalamat kami muli dahil kami po ay inyo pong pinag-ugnay-ugnay sa pamamagitan ng ganitong paraan na kami magkasama-sama muli at pagkaroon ng ilang sandali ng pag-aaral ng iyong mga salita. Pagpapasalamat na rin po sa lahat ng bagay na ginawa niyo sa aming buhay sa mga nakalipas na araw. Iningatan niyo po kami, pinunubard niyo lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Hindi po kayo kailanman nagkulang. Kaya karapat dapat po kayo, Lord, na papurihan at bigyan ng pasalamat. Samahan niyo muli kami sa gabing ito, sa ilang sandali ng aming pong gawain hanggang sa matapos, Panginoon. Kayo po, Lord God, ang siyang manguna, Ama. Salamat muli. Binabalik po namin sa iyo, Lord, ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoon Kristo at pong aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Puri ng ating Panginoon. Tayo po ay awit sa ating Panginoon. Amen. Magpuri tayo sa ating Panginoon ngayong gabi. Samahan niyo po ako mga kapatid sa ating pong praise and worship. Praise God. Purihin natin ang ating Panginoon. Awitin natin ang kantang When We See Christ. Praise the Lord. Oftentimes the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch His bride away. All fears forever over in God's eternal day. It will be worth it all.
when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Sometimes the sky looks dark with none a ray of light. We're tossed and driven on, no human help inside. But there's is one in heaven who knows our deepest care. Let Jesus solve your problem. Just go to Him in prayer. It will be worth it all when we see Jesus. Life trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Life's day will soon be o'er. Old storms forever pass. We'll cross the great divide to glory safe at last. We'll share the joy of heaven. A harp, a home, a crown. The tempter will be banished. We'll lay our burdens down. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trial will seem so small when
Christ. Oh, it will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. So bravely run the race till we see Christ. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Konting panahon na lang mga kapatid. Konting tiis na lang. And praise God, makikita na natin ang ating bridegroom, ang ating Panginoon. Praise God. Awit pa tayo na isang awit. Let's sing the song On the Wings of the Snow White Dove. Amen. Kung alam niyo yung awit, pwede niyo kong sabayan. You can sing with me. Praise God. Noah had drifted on the flood's many days. He searched for a land in various ways. In troubles he had some, but not from above. God gave him His Son on the wings of a dove, on the wings of the snow white dove. God sent down His pure Spirit, a sign from above, on the wings of a dove. Amen. And Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though he rejected, but not from above, God gave us His Son on the wings of a dove, on the wings of the snow white dove. God sent down His pure Spirit,
the Lord. Praise the Lord. Puri ng ating Panginoon. Amen. Naway nakasama ko kayo sa pag-awit sa Kanya ngayong gabi. Praise God. At tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong gawain ngayong gabi. At yan ay walang iba kundi ang pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At ito po ang ating pong last Bible study sa taon na ito. At meron po akong isang bagay na nais na ibahagi sa inyo. At praise God. Gusto ko pong samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Let's open up our scripture in the book of Psalms 55. Psalms 55. Kung napansin po natin, yung huling awit natin ay patungkol sa kalapati at yan ang gusto ko po mga kapatid na ibahagi sa inyo ngayong gabi. I would like to share about the dove leading the eagle into a faith that he had never had before. The dove leading the eagle into a faith that he never had before. Okay? Basahin natin ang ating text ngayong gabi sa book of Psalms 155. Okay. Sabi rito, to the chief musician on Negimoth Masel, a Psalms of David. Give ear to my prayer, O God, and hide not thyself from my supplication. So ito po ay prayer po ni David. Oh? Verse 2, attend unto me and hear me. I mourn in my complaint and make a noise because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked. For they cast iniquity upon me, and in wrath they hate me. Verse 4, my heart is sore pain within me, and the terrors of death are fallen upon me. Fearfulness and trembling came upon me, and horror had overwhelmed me. Last verse, verse 6, and I said, oh, that I had wings like a dove, for then would I fly away and be at rest. Amen. Sa Tagalog, ang sabi dito mga kapatid, at aking sinabi, o kung ako'y nagkaroon ng mga pakpak na gaya ng kalapati, lilipad nga ako at magpapahinga. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita ngayong gabi. Praise the Lord. So ang ating pag-aaral ngayong gabi ay patungkol po sa kalapati. Kung paano ang kalapati ay sumisimbolo ng banal na espiritu ng ating Panginoon. At ito po ang guide natin, di ba? The Bible says that the Holy Spirit is our guide. Siya po ang ating teacher. At piling ko sana na sa gabing ito ay tulungan tayo ng guide ng ating Panginoon. Para i-lead niya tayo, itawin niya tayo muli sa taon na ito. Napakahirap ng ating pong pinagdaanan sa taon na ito. May kanya-kanya tayong mga naging karanasan at hindi ko po alam kung ano pong naging mga pagsubok, mga pinagdaanan natin sa taon na ito. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ay narito pa rin tayo, nagpapatuloy pa rin tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. At sana'y itawid muli tayo ng banal na espiritu, guide muli tayo ng Panginoon sa susunod na taon na ito. Praise God. At tulungan niya tayo na muling malagpasan natin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. At tayo po ay lahat ay magtagumpay, ano? Hanggang sa dumating ang panahon na tayo po ay dalhin ng Panginoon sa kanyang piling.
So, may pananampalataya tayo sa ating Panginoon na binigay sa atin ng ating Panginoon, di ba? At ang pananampalataya na ito ay siyang magbibigay sa atin ng karapatan o di kaya magbigay sa atin ng kapangyarihan upang patuloy natin na magapi ang ating pong kaaway. So alam natin na ang pananampalataya na ito ay lumalago. At ang pananampalataya na ito ay, sabi nga ng Bible, no, let us go on unto perfection. Patuloy na ito ay nasasakdal ng nasasakdal. At dinadala tayo ng Panginoon sa mas mataas na antas ng pananampalataya na hindi natin inabot. No? Pero ngayon, sa tulong ng Panginoon ay patuloy tayong nag-grow into faith, into perfect faith. Amen? Hanggang sa ang pananampalataya na ito ay siyang magdadala sa atin sa rapturing faith. Now, ito po yung ating pong pag-aaral ngayong gabi. No? At gusto ko pong bumasa ng quote na sinabi ng prophet na dito ko po kinuha yung ating pong kaisipan. Ano? Sapagkat si Brother Branham po, ginamit po niya yung text natin sa kanyang mensahe na On the Wings of the Snow White Dove. Isa sa mga huling mga mensahe po niya. Pinilis po niya ito noong 1965 ng November 28. Ano? Isa sa mga 10 mga huling mga mensahe niya bago siya kinuha ng ating Panginoon. At dito po ay may binabanggit ang ating propeta. At ito po ay mensahe na karanasan ng prophet. At gusto niya na sabihin, kumbaga, itong karanasan niya na ito. At sinabi nga niya ito dito sa mensahe niya. So we like to quote what the prophet said. And this is a prayer sa mensahe niya na On the Wings of the Snow White Dove. Praise the Lord. So ang mensahe niya, On the Wings of the Snow White Dove. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Basahin natin yung quote. So this is a prayer, sabi po ng prophet, sabi niya, Dear God, I thank you for these things, Father. You gave Noah the sign. You gave the word the sign. You gave me a sign. And the next day, seeing that eagle flying, oh God, there's a message coming forth now. And I pray that you let the dove lead. Grant it, Lord. It's lead me to faith that I never had before. I know, God, I know it's going to be all right. So I thank you for it, Father. So dito sinasabi ng propeta na yung kalapati, amen, ay ginaid po siya into a faith that he never had before. So in this case, the dove lead the prophet into that faith. Anong klaseng pananampalataya po yun, mga kapatid? Hindi lamang po ito tumutukoy sa salvational faith or healing faith. Amen. Pero naniniwala ako, ito po yung pananampalataya tungo sa tinatawag po nating pag-aagaw o rapturing faith. Yun po ang kinakailangan po natin para tayo ay maiangat dito sa lupa na ito. Alam natin na napakaraming mga troubles dito sa lupa. At right now, nakikita po natin ang mga bagay na yan. And there's only one escape at yan ay walang iba kundi ang tinatawag po nating rapture. Yan ang paraan para makalagpas tayo dito sa mangyayaring tribulation. We are now in the time of tribulation, mild tribulation. At kinakailangan po ng pananampalataya. Ano? At alam po natin na ang pananampalataya, sabi ng propeta, ito po ay kapahayagan. Faith is a revelation. At napakahalaga ng revelation, no?
Praise God. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, it must be all done by revelation by faith. Sapagkat ang sabi sa Hebrews chapter 11, sabi doon na without it, we could not please Him. Without it, we could not, di ba? Without faith, it is impossible to please God. Napaka-imposible na malugod natin ng Diyos kung walang pananampalataya. You see, doon sa Hebrews chapter 11, yung tinatawag nating mga heroes of faith, ano? Lahat po sila. Lahat ang sabi doon, it's all by faith. Magmula kay Abel hanggang kay Enoch, lahat ng mga patriarka, sina Adan, lahat, they all done everything by faith. Na overcome nila lahat ng mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Enoch was raptured because he walked by faith. At sabi doon, yun ay nagbigay sa kanya ng isang magandang patutuo sa harapan ng Diyos. And a life that is pleasing in the sight of the Lord is a life that is being led by the Holy Spirit. So we walk by faith, not by sight. We walk by revelation. Amen? At tayo mga kapatid ay lumalakad kasama ang Espiritu Santo. Walking by Spirit. Tayo ay nililid bilang mga agila ng Diyos sa panahon na ito. We are led by the dove. Amen. So, si Brother Branham nga po ay nangaral ng mensahe na On the Wings of the Snow White Dove noong 1965, November 28. And while he was singing, amen, kanina kinanta natin mga kapatid yung On the Wings of the Snow White Dove. At habang kumakanta si Brother Branham ng awit na On the Wings of the Snow White Dove, doon po sa dulo ay dinagdagan niya yung lyrics. Sa original pala na kanta, wala pala itong kanta doon sa On the Wings of the Snow White Dove na yung kinanta natin sa dulo. Yung kinanta natin sa dulo na lyrics, yung sabi niya, though I have suffered. Now, ito pala ay karanasan ni Brother Branham na in-inject niya doon sa kanta. No? Okay? Sapagkat during that time, the prophet is suffering a sickness. Siya ay may sakit sa mga panahon na yan. At pinapahirapan siya ng kanyang karamdaman. Kaya humiling siya ng panalangin, humiling siya ng healing sa kanyang sakit. Kaya doon sa kanta niya, ay kinanta niya yung kanyang prayer. At ang sabi doon sa kanta, di ba? Though I have suffered in many a way, I cried for healing both night and day, but faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me a sign on the wings of a dove. So yun po mga kapatid, yun po yung kanyang kanta. Yun po ay personal na kanta niya. Kinanta lang po natin, pero actually, yun po dapat ay kanta lang niya. May mga kanta po na talagang pang-personal lang, na hindi natin pwedeng kantahin. So, that was the prophet experience. Pero tignan po natin, bakit nga po ba mga kapatid, nagsasuffer ang prophet sa panahon na yon? At humihiling po siya ng healing. Now, meron pong pinapahayag po ito sa buhay ng propeta. Praise God. Sometimes yung mga buhay ng mga prophet ay may ini-express na meaning sa kanyang mga anak. At babasa pa tayo ng isang quote. Tuloy natin yung pagbabasa bago ko po patuloy na magbigay ng aking pong komento dito sa mga binabasa natin quote ng prophet. Okay. Basahin natin muli. On the Wings of the Snow White Dove. Meron pong binanggit ang ating prophet. Sabi po niya ganito. Okay. So, ang sabi po niya, why
Me, an old man, suffered all my life. Why did He heal me now? So, maliwanag dito na yung kanyang panalangin na siya ay gumaling, ay gumaling po siya. He's been suffering a disease. Meron po siya kasing anong tawag doon? Parang gastroenteritis, parang sakit sa tiyan. Okay, pangangasim sa tiyan na halos lagi siyang naglalaway, parang nasusuka siya lagi. So yung kanyang bituka ay unti-unting pinapahirapan ng gas, ng mga acid, kaya laging sumasakit yung kanyang tiyan. Yan po yung kanyang dinadaing na sakit niya. Okay? Now, ang sabi po niya dito na when he asked the Lord to heal him, he suffered all my life. Sabi niya, I suffered all my life. Pero ang sabi niya, why did He heal me now? Bakit niya ako pinagaling ngayon? I believe, sabi niya, I'll ride this trail again. I get to bring a message. And I say to my Father tonight, as Junior seen a dream the other night of the wings of this dove, moving in these windows here, Lord, your servants reporting for service. Amen. I am ready. So, si Brother Branham ay masaya, gumaling siya. At kasi po merong panaginip si Junior Jackson patungkol sa isang Indian chief na yun po ay ina-apply po sa ministry ng prophet at doon nga po sa panaginip ay sumigaw yung Indian chief na yon nang sabi niya, I'll ride this trail again. Ako'y babalik muli. No? At sabi ng prophet, kinote niya yon, I believe, sabi niya sa kanyang sarili, na I'll ride this trail again kasi gumaling ako eh. I got to bring a message. At ang sabi niya, I'm here, Lord, reporting for service. I am ready. Okay? Now, God, Amen. Alam natin ang nangyari. Si Brother Branham, akala po niya na meron pang mangyayari sa ministry niya. O may mensahe pa siyang dadalhin. Kasi yan ang sabi niya, I got to bring a message. Pero alam po natin na hindi po nangyari yon. God took him after a month. So, ibig sabihin lamang mga kapatid nito, na pinortray lang ng prophet yung prophecy, pero hindi po siya yung fulfillment ng reality ng prophecy. Mean to say, I believe na yung riding this trail is not for him to fulfill. Because in the Bible, kung titingnan natin ang Biblia, bawat mga major prophets sa Bible ay may sinisignify yung buhay nila na mensahe. At yung buhay nila ay nangungusap o nagpapakita, nagpuportray kung anong gagawin ng Diyos sa kanyang bayan in the future. Like for example, si Jeremiah, naalala ko si Jeremiah. Si Jeremiah ay pumunta sa bayan, sa siyudad, at naglagay siya ng pamatok sa kanyang leeg. At sumisigaw siya, at siya na nagpupropesiya. Pero yung pinoportray ni Jeremiah, ni Prophet Jeremiah, is about prophecy that Israel will be in bondage. Kasi yung yoke na yon speaks of bondage for 70 years. Yun po ang meaning noon. So yung kanyang dinadrama ay hindi para sa kanya. Ang dinadrama niya pala ay tumutukoy sa bansang Israel. At naalala ko rin si Prophet Hosea. Si Prophet Hosea ay nag-asawa ng isang prostitute, di ba? Nag-asawa siya ng isang prostitute. So, malaking palaisipan yon. Bakit siya nag-asawa ng isang prostitute? Praise God, sapagkat alam natin na ang prostitute ay isang uri ng babae na marumi. Di ba? At kapag po ang prostitute ay
sabi nga ay nasumpungan sa isang akto na adultery, ay papatayin siya, babatuhin siya. Katulad si Maria sa panahon na yon, diba? Siya po ay caught in the act. At babatuhin na sana siya. Kung hindi lang dumating ang Panginoon at nasalubong niya ang Panginoon, ay talagang siya ay paparusahan at papatayin siya. Because according to the law, binabato yung prostitute, no? Yung nagkasala ng adultery. So by this time, si Hosea, he took a prostitute and married. Inasawa niya si Gomer. At nagkaroon pa siya ng anak dito sa, that had a children pala, amen, dito sa babae na ito. Amen? So, dito pinapakita na pinoportray ni Prophet Hosea lang kasi ang kalagayan ng Israel. Ng Israel, siya po ay nangalunya, siya ay nag-commit ng adultery sa Panginoon because ang Panginoon siya ang kanyang asawa. Pero ang Israel, he committed adultery, praise God, an idolatry and become a prostitute. At yun ang pinoportray ni Hosea. Pinapakita lang sa bayan ng Israel yung ginawa niya. And so, ganun din po sa buhay po ng prophet. Alam nyo, yung sakit ni Brother Branham sa kanyang tiyan ay umaatake every 7 years. No? Every 7 years. Meron pong isang mapait na parang pakiramdam siya sa kanyang tiyan. And every time na sumasakit yun, ay hindi niya makayanan. Every 7 years, ano? So, 7 years, pagkatapos 14 years, kasi every 7 years, di ba? O kung atin pong i-divide, una, 7 taon, pagkatapos nun siya 14 na taon, pagkatapos nun siya 21 years old and 28 years old, nung 35 years old siya, nung 42, and then nung 49. So kung titingnan natin, 7 times 7 is 49. Pero, praise God, pero sabi niya, amen, doon po sa panahon, amen, na siya ay papasok na sa ika-7. Sabi ng Biblia, sabi ng prophet, yung experience niya, siya'y gumaling. Di ba? Praise God, siya'y gumaling. Now, bakit po ang sakit na nire-represent ay yung bitterness? Yung bitterness doon sa kanyang tiyan. Like katulad ni Jeremiah, katulad ni Hosea, meron silang ipinapakita sa kanilang sarili. Why? Because alam natin na si Brother Branham ay katulad natin. Amen? Si John, sabi sa Biblia, in the book of Revelation chapter 10, when he ate the book, the Bible says, now, yung kanyang tiyan becomes bitter. Diba? So yung bitterness na yon ay may significance, okay, sa panahon natin ito. Sapagkat yung bitterness na yon, it means, praise God, ito po mga kapatid ay hirap, struggle niya. Pero nung kinain niya yon, praise God, ay nawala, gumaling siya. I mean mga kapatid, there's something which na nangyari sa kanya when he reached the age of 56, and that age God took him and he passed away. He said, sabi ni Brother Branham, God gave me a sign, and on the next day he is seeing the eagle flying. At ang sabi niya, oh God, there will be a message. Meron pa bang message na darating? Katulad ng sinabi niya. Sabi niya, at ako ay narito. Okay? Will you let the dove lead me? You let the dove lead me. Grant it, Lord. Sabi niya, and lead me to a faith that I never had before. So, yun pong kanyang panalangin. Pero yung panalangin niya na yun ay hindi na fulfill sa kanya sapagkat yung panalangin niya na yun ay para po sa bride, para po sa atin. Diba? Amen. Amen. Praise God. Okay. Sometimes yung sinasabi ng mga prophet ng Diyos, ina-utter nila, ay hindi para sa kanila.
kundi para sa ibang tao sa future. Amen? Ito po ay prophecy. So yung sinabi ni Brother Branham na, amen, ililid siya ng kalapati, amen, may darating na mensahe at he will going to ride this trail again. Hindi nangyari sa kanya. But ito po mga kapatid pala ay prophecy para sa bride ng Panginoon. Dahil tayo po ang magpupulfill nung I'll ride this trail again. Now let me just give you an example. Katulad mga kapatid ni David, di ba? Si David doon sa Psalms 22 verse 1 ay nagsabi, my God, why hast thou forsaken me? Pero hindi naman po talaga si David pinursake. Hindi naman po talaga nangyari sa kanya yun. Pero si Jesus Christ, during that time, nung siya nandito na sa krus siya yung sumigaw. He cried, and sabi niya, with a loud voice, saying, Ele, Ele, lama sabachthani. And sabi niya, that is to say, my God, why hast thou forsaken me? So siya pala, ang fulfillment ang Panginoon, hindi po si David. So David has just spoke it, but Jesus is the one who fulfilled the prophecy. Pwede natin sabihin, si Jesus ang nag-ride this trail, hindi po mga kapatid si David. Okay? Amen. And David said, in verse 16, sabi niya, he said, they pierced my hand and my feet, and they parted my garments among them, and cast lot upon my vesture. Pero hindi naman po talaga si David yon, di ba? Si Jesus ang nakaranas nung bagay na yon, na pinako yung kanyang kamay at saka yung paa at yung kanyang damit ay ginawang inilatag para sila, yung mga sundalo, yung Romanong sundalo ay magsugal. So nangyari yan sa panahon ni Jesus Christ. You see, it was not David. Kung hindi siya mga kapatid yung nakaranas noon. Another example, si Isaiah. Di ba si Isaiah sa Isaiah 61 verse 1? Ang sabi niya, the Spirit of the Lord God is upon me, because He has anointed me to preach the good tidings unto the meek. He has sent me to bind up brokenhearted, to proclaim liberty to captives, and opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Pero alam natin mga kapatid na ito'y na-fulfill sa panahon ni Jesus Christ doon sa Luke chapter 4 verse 18 and 21. Di ba? Minention ni Jesus Christ nung siya po'y pumasok doon sa templo at nagbasa siya ng scroll at kanyang pinick up yung sinabi ni Isaiah doon po sa Isaiah 61 verse 1. Yun ang kanyang binasa, di ba? Amen. Sinabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. Siya talaga yun eh. Siya talaga ang fulfillment noon. Di ba? Sabi niya, He has anointed me to preach good tidings and to bind up the brokenhearted, proclaim liberty to the captives, opening the prison to them that are bound, and proclaiming the acceptable year of the Lord. Siya lahat yon mga kapatid, hindi po si Isaiah. Amen? Pinulfill ni Jesus Christ yung prophecy. Praise God. At pinutol niya yon, di ba? Sapagat alam natin na hindi pa panahon, di ba? Pinutol niya yung day of vengeance of our God. At pagkatapos noon, ay nung umupo siya, tinignan siya ng maraming mga naroon sa templo at siya'y sumigaw. Ano ang kanyang sinabi mga kapatid? This day, this scripture is fulfilled in your ears. So sa kanya pala, kay Jesus, na-fulfill yung prophecy. So I believe that when Brother Branham said all these things, ito po ay visions, amen? Yung mga panaginip niya, it wasn't for him to fulfill it. Amen? Kundi ang bride, ang fulfillment ngayon, the bride is riding this trail once again. And through the fivefold ministry, now God is leading us into a such higher faith
for the rapture. Diba? Amen. Yan ang ministry ngayon ng kalapati na narito sa panahon natin ito. Dalhin niya tayo sa mas mataas na antas ng pananampalataya. Pananampalataya na hindi natin kailanman naranasan nung una. Never before. Sabi rito. Praise the Lord. So, marami pa akong pwedeng gamitin example. Pero, to save more time, doon sa prophecy na binanggit o nasulat sa panahon na yon, pero tayo pala sa panahon nito ang fulfillment niya. Okay. So, balik tayo doon sa karanasan ni Brother Branham, doon sa kanyang karamdaman. When Brother Branham experienced this stomach illness niya for about 42 years of his life, pumunta po siya sa Mayo's Clinic, Ang Mayo Clinic, ito po ang pinakasikat na ospital sa panahon na yon. Kumbaga, ito po ay St. Luke Hospital doon sa Manila. Kilalang ospital. Hanggang ngayon, meron pa po yung Mayo's Clinic. So, siya po ay nagpa-diagnose. Nagpa-check up po siya doon sa clinic. At doon siya po ay in-examine. Ang sabi po ng doktor sa kanya na yung kanyang sakit ay magiging sakit niya na hindi na mawawala sa kanya. Habang buhay niya ng sakit yung kanyang sakit. Meaning to say, wala po siyang cure. Wala po siyang cure. Amen. Kaya susupport na lang yan at mararamdaman niya yon at magpapatuloy pa yung sakit niya na yon. Pero alam natin mga kapatid na walang imposible sa Panginoon. Amen? Bagamat nag-suffer siya ng matagal, pero God healed him nga sa kanyang sakit before God took him. Remember that, Amen. Pinagaling siya ng Panginoon bago siya kinuha ng Panginoon. Siguro talaga yun ang talaga yung panahon na kukunin siya ng Panginoon tapos na ikan ministry. Pero bago siya namatay, ay gumaling siya. Sinabi niya doon sa kanyang sakit. And God gave him a vision of the seventh dove. Meron pong vision si Brother Branham patungkol sa kalapati. At yung ikapitong kalapati na binabanggit niya ay nakita niya. At yun ang nag-lead sa kanya tungo doon sa kanyang destination. Amen? The dove led him, amen, for his healing. Praise God. So, naniniwala ako mga kapatid na ang kalapati na ito ay narito kasama din natin. Hindi po nawala ito, kundi kasama natin sa ating panahon ngayon na siyang patuloy na nag-guide at nagli-lead sa kanyang bride, sa kanyang church. Praise the Lord. So, kailangan natin ng guide nitong kalapati. Meron man tayong mga pinagdadaanan ngayon. We have many things in this life. Katulad ni Brother Branham, gusto kong sabihin sa atin na ang Diyos hindi pa rin nagbabago. Pwede kanyang pagalingin sa iyong sakit, ano man ang sakit mo ngayon. Ano man ang marinig mo sa doktor at sinabi ganito ang sakit mo. Now, wag po tayo mawala ng pag-asa. God is still our healer. I believe that God is the same yesterday, today, and forever. He could heal you. Ano man ang sakit mo, malalaman yan. Praise God. Basta magkaroon ka lang ng pananampalataya, kumapit sa Panginoon, then tayo po ipagagalingin niya mga kapatid sa ating mga karamdaman. We just ask the Lord for faith. Increase niya yung pananampalataya natin. Increase natin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Praise God. So, I'm trusting that God will do also yung bagay na yan sa ating lahat. Okay, now, si Brother Branham po, kung nasusubaybayan po natin po yung kanyang life story, si Brother Branham ay isang hunter.
At si Brother Branham, meron po siyang baril, na yung baril niya na yon ay kanya pong inaalagaan. Kumbaga yung baril niya ay he trusted his gun, no? Praise God. Amen. At yung baril niya na yon, ang ginagamit niya para pumatay, no, ng kanyang mga gustong i-hunt, ano, yung kanyang hahantingin, no, yung kanyang baril na yon. So, yung baril niya na yon, kasama niya lagi yon. Praise God. At ang sabi po niya, mga kapatid, na yung baril niya, pinangalanan pa nga niya yun eh. Ang pangalan ng kanyang baril yata ay Blondie, kung di ako nagkakamali. Praise God. Sapagkat yun ay, kung di ako nagkakamali, yun po ay regalo ng kanyang asawa sa kanya. So he used that gun to, amen, to hunt, ano? Amen, to hunt. Praise God. At yung baril niya na yun, praise God, ay iniwanan niya. Sabi niya kay tawag dito, sabi niya sa kanya anak na si Joseph. Praise the Lord. Sana, sabi niya, darating yung panahon, sabi niya na itong si Joseph na anak ko ay ipagpapatuloy niya yung aking ginagawa. At iwanan ko sa kanya yung aking baril. At praise the Lord. Upang sa ganun, makita niya, kung masumpungan niya yung aking baril at kanyang kunin yun upang ipagpatuloy niya yung paghahunting, ano. Praise the Lord. Amen, yung baril niya na yun na napakahalaga sa kanya. So God is showing that He has to give to Joseph, amen, the continuation of his ministry. Kasi yun ang gusto niya. Kung sabi niya, sana kung si Joseph lang sana, sabi niya, ay kung meron man akong pwedeng hilingin sa Diyos, na yung aking anak ay maging mangangaral, no? Maging mangangaral. Kung hindi man siya isang doktor, sabi niya, ay maging preacher siya. Praise God. So, what I'm saying is that si Joseph ay representation lang ng bride din, no? Tayo ay binigyan din ng mensahe ng Diyos sa panahon na ito upang ipagpatuloy natin yung mensahe ng propeta. Kasi sabi ni Brother Branham, when he dedicated Joseph, naalala nyo yung dinedicate niya si Joseph, sabi niya, hindi niya alam kung bakit na-utter niya yung mga words na yun, na thou art Joseph, thou art a prophet. Sabi niya sa kanyang anak na si Joseph, meron siyang mga binanggit doon sa dedication ng kanyang anak. Praise God. At si Joseph lamang po ay representation din ng bride. No? Hindi po naman talaga si Joseph yung tinutukoy literally. No? Although some believe na yun ay isang literal na application para sa kanyang anak. Pero ang mga propeta, pag sila nagsasabi, kuminsan, katulad ng binanggit natin, ay hindi naman tumutukoy doon sa tao na yon, pero tumutukoy pala doon sa mga nire-represent ng tao na yon sa susunod na panahon. Praise God. So yan po ang nangyari, mga kapatid, ano? Nangyari po, mga kapatid, sa ministry ni Brother Branham. Now, okay, now, tayo po ay mabasa muli ng quotations ng prophet. The message na Israel and the church. Tungkol sa divine healing, ano? Tungkol sa divine healing. Basahin po natin. Sabi niya, I believe we're on the borderland tonight.
I was wondering about all my meetings and things, how I had to cancel them out. I truly believe before the church can have the rapture, it's got to have a rapturing faith. We can't even have faith for divine healing, let alone rapturing faith. Got to have faith that'll change and quicken this body and be taken away. I believe there's a church on its road tonight, a power of the living God, that men will speak the word here and there, and it'll flash like lightning. And a church is coming out. Not psychologists, not some of these put on make-believe, but a real, true, genuine, anointed Holy Ghost called out church. So sabi rito ng prophet, sabi niya na ang bride ng Panginoon ay darating sa punto, sabi niya, na magkakaroon siya ng pananampalataya. At ang pananampalataya nito, sabi niya, ay pananampalataya na magmamanifest, magpapakita ng dakilang bagay. At ang sabi niya, ang pananampalataya na ito ay gagawin niya yung katawan natin na ito po ay mabago. No? Mag-quicken. Praise God. At ito po ay ma-rapture. Yan ang pananampalataya na ibibigay ng Panginoon sa kanyang nobya. Sapagkat ang nobya lamang, mga kapatid, ang pinangakuan ng Diyos na ito po ay aagawin niya. So we could say that rapturing faith is only for the bride. Ang rapturing faith ay para lamang po sa mga nobya ng ating Panginoon. At paano ka magkakaroon ng rapturing faith? Rapturing faith, sabi ng prophet, only lays in the message. No, ang pananampalataya sa pag-agaw ay nasa mensahe ng ating Panginoon sa ating panahon. Wala pong rapturing faith sa labas. In other words, diba? Wala pong rapturing faith, wala pong pagbabago ng katawan na matatamo labas dito sa mensahe na binigay ng Diyos sa ating panahon na ito. Yan ang maliwanag na sinasabi ng mensahe, mga kapatid. So, how could we have our change, our body change? How can we have a changed body if we could not have that faith? Amen? Simple faith sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi rito, ito ay challenge sa atin, mga kapatid. Ito ay challenge sa atin. Maraming beses binanggit ng propeta na paano tayo magkakaroon ng rapturing faith kung konting karamdaman lamang ay hindi natin magawa na ito ay mapagaling, no, sa ating pananampalataya. No? Ba? Yung mga simpleng sakit lang, hindi natin mapagaling. Dumidepende agad tayo sa gamot, sa doktor. Diba? Pero sabi ng prophet, paano mo mapapagaling paano mo makakamit yung body change kung ang simpleng sakit hindi natin mapagaling? Diba? So naniniwala tayo, mga kapatid, na yung pananampalataya na ito ay tuturuan tayo para hindi umasa sa galing ng tao, sa doktor, kundi umasa tayo sa pananampalataya. Amen? Na kaya nating lagpasan lahat ng mga bagay na ito. Kung wala na talagang magagawa ang doktor, amen, yung pananampalataya natin, amen, ang siyang magpapagaling ng lubos sa ating mga karamdaman. So David had to increase his faith. Amen? Sapagkat ang sabi ng binasa natin kanina, marami po siyang sinabing kalaban niya eh. Di ba? Marami siyang kalaban. Bagamat si David, siya po ay isang masasabi nating bihasa sa pagkikipaglaban, sapagkat isa siyang pastol, kanya pong nililigtas o amen, ginagwardyahan yung mga tupa mula doon sa mga lobo, sa mga oso, sa mga leon. Amen? Praise God. Until God lead him para yung experience niya na yon ay magamit niya sa kanyang victory laban kay Goliath. Kaya tingnan nyo, yung mga karanasan ni David ang siyang
nagtulak sa kanya to a greater kill, no? Kay Goliath. Kaya yung mga pagsubok, yung mga trials natin, may purpose yan eh. Yung mga pagsubok na yan, may meaning, kaya ka binibigyan ng pagsubok na yan kasi may gustong iparanas sa yung Panginoon. What is the purpose of all these trials, no? Kaya kanya binibigyan ng pagsubok kasi gusto niya na may lesson kang matutunan sa mga pagsubok na yan na iyong nararanasan. And at the end of the day, ikaw mismo ang kapagsasabi na makikita mo kung anong purpose ng Diyos kung bakit binigyan ka ng ganyang klaseng pagsubok sa buhay mo. Di ba? Amen. So, wag po tayong mag-worry, wag po tayong mag-complain. Di ba? Kung meron tayong pagsubok, yun po yung kanta ni Balabanam, di ba? Amen. Wag kang mag-complain. Wag kang mag-murmur pag may mga pagsubok ka. But always, what? Trusting the leadership of the dove. Puri ng Panginoon. So, let the dove lead us to a much greater faith para ma-overcome natin yung greater trials and testings. Amen? Para magkaroon tayo ng greater victory because the greater the trials is, the greater the testing is, there will be a greater victory. Diba? Amen. So, ang sabi ng prophet, sabi niya, and the word of God will defeat the enemy any place, anywhere, anytime. Tandaan natin, mga kapatid. Ano ang gagamitin natin? Okay, yung sandata natin, it's the word of God. It is the written, thus say the Lord, word of God. Now, alam natin mga kapatid na ang Panginoon, pagkatapos na siya ay binautismo ni John, kung maalala nyo, doon sa River Jordan, di ba bumaba yung kalapati at meron tinig na narinig sa taas, this is my beloved son in whom I am well pleased. Okay? At nakita ni John ang kalapating na bumaba. And then, after Jesus was baptized at the River Jordan, amen, and after the dove is descending on him and abiding in him, ang sabi sa Matthew chapter 4 verse 1, the dove lead him. Amen? The Spirit of the Lord lead him into the wilderness to be tempted by the devil. Okay? Tingnan nyo kaagad. Dinala ang Panginoon sa bundok para siya ay dumaan sa tukso, pagtutukso ng diablo. Alam naman natin na hindi nadaya ni Satanas ang Panginoon doon sa ilang. Bakit? Kasi anong ginamit niya? Gumamit siya ng salita ng Diyos. It is the written word of God. Although si Satanas, di ba alam natin, ay nagko-quote din ng Bible. Sabi niya, it is written. Sabi ng kasulatan, magpapatihulog ka, ikaw ay sasaluhin ng iyong mga anghel. Sabi niya, it is written, pwede mong gawin yung bato na tinapay. Amen? It is written, ang sabi niya, amen, di ba, yung isang it is written na ginawa, tukso ni Satanas. Pinakita niya ang buong sanlibutan, yun. Amen. At para lang payukuin niya si Jesus sa kanya. Pero mga kapatid, lahat din ng mga sinabi ni Satanas ay kinontra ng Panginoon ng totoong salita. Kasi perverted lang yung quotation ni Satanas. Sabi niya, it is written then, man shall not live by bread alone. It is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. It is written, sabi rin niya mga kapatid, di ba? Thou shalt worship the Lord God and Him only, siya lang ang iyong sasambahin. So, walang nagawa ni si Satanas sa kanya. Why? Because, praise God, yung that said, the Word of God, yun ang kanyang sinabi para matipit niya ang kaaway. Amen. And that is the way how we could defeat the enemy is by the written Word of God. So, makita natin dito na ang huling mensahe sa atin ng Panginoon sa mensahe ng prophet is that the dove is leading the eagles. Diba na binanggit ng prophet yun eh. Nakita niya yung bato, kung maalala nyo yung kwento niya, na may nakaukit na ang nakalagay doon ay dove. And on that time, amen, alam natin na
si Brother Branham po ay napakita ng vision at doon din sa lugar na yan, amen, ay nakita niya ang kalapati. No? Ang kalapati. At ang kalapati is very significant sa family ng Branham family. Ang kalapati ay sumisimbolo sa kanila ng kamatayan. Pagkat lahat ng kanyang mga mahal sa buhay na matay, na merong kalapating nagpapakita. At si Brother Branham po, bago po siya namatay, ay sabi ng kanyang nanay sa kanya na napanaginipan niya, si Brother Branham na nandun sa taas ng hill at parang siya ay nagtatayo ng isang mansyon, no? Bahay. Amen. At sabi niya, at nakita ko ang 6 na kalapati doon sa panaginip ko. At ang sabi ni Brother Branham, ang 6 na bilang ay hindi kumpleto. Kinakailangan 7. Amen. At gusto kong makita yung 7 kalapati. At bago namatay si Brother Branham, ipinakita ng Diyos sa kanya yung 7 kalapati. Na he saw the 7th dove. Praise the Lord, in his vision. Amen? Mahabang kwento po yun. Kukulangin po ako ng oras kung i-detalye ko po yung bagay na yun. Ano? Praise God. Pero kung kabisado natin, familiar tayo dun sa kwento na yun, amen, yung kalapati na yun ay isang palatandaan para sa kanya. Katulad po ni Noah. Ang palatandaan sa panahon ni Noah ay yung kalapati. Diba? Para dalhin siya doon sa panibagong lupa. At yun ang ginawa din, mga kapatid, ng palatandaan kalapati sa prophet, at yan ay dinala siya doon sa other dimension sa panahon na yon na kinuha na siya ng ating Panginoon. So the dove is leading the eagle. Praise God. Alam natin na tayo mga agila tayo ng Diyos, and we were trapped before. Pero salamat na lang kasi tayo po ay nakalabas doon sa trap ng kaaway. Amen? Praise God. Nilagay tayo dati sa kulungan. Amen? Pero dumating ang kalapati at tayo po mga kapatid ay lumabas sa kulungan na yon at nilid tayo ng liwanag, nilid tayo ng pillar of fire. Amen? The dove lead us. Amen? Doon sa, praise God, kinalalagyan natin ngayon. Nawalam natin ang kalapati ang pinakamalinis sa lahat ng mga ibon. Ang kalapati ay hindi kumakain ng marumi dahil wala po siyang gall, wala po siyang abdo na siyang tutunaw doon sa marumi. Amen? Na kanyang kinakain. The moment nakakain ng marumi ang kalapati ay mamamatay, malalason po siya. So ang kalapati ay ang pinakamalinis sa lahat ng mga ibon. At ang kalapati ay very sensitive. Ayaw niya ng bahay na magulo. Kapag po ang bahay niya ay magulo, ay lilisanin niya yon. Amen? At alam din natin na ang kalapati, praise God, ay siya po ay loyal sa kanyang asawang kalapati. Ganun pala yun. Ano? Yung mga kalapati ay hindi mag-aasawa na iba, kundi loyal sila sa kanilang asawang kalapati. May mga katangian ng kalapati na napakaganda sapagkat ang kalapati ay tipot larawan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. So, alam natin na ganun din tayo, tayong tahanan ng kalapati at ayaw ng Panginoon na yung kalapati ay anong tawag dito, mag-grieve, no? Ayaw niyang mapighati yun. Kaya kuminsan pag tayo nakakagawa ng mali, napipighati yung banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya nandun yung conviction sa ating puso na hihingad tayo ng sorry sa Panginoon upang yung kalapati ay bumalik sa atin muli at manahan. Sabi nga ng prophet, yung kalapati nandyan lang sa puno eh. Nag-aantay lang na muling makita niya yung kanyang bahay na maging maayos at pagkatapos muli siyang mananahan doon. Diba? Amen. Praise God. Purihin ng Diyos, mga kapatid. So nung nakita ng propeta yung sign doon sa bato, na ang mensahe doon, mga kapatid, ay dove,
Okay? After that, ay nangaral siya ng mensahe ng ito nga, Snow White Dove. No? Praise God. At ang sabi niya na ang dove ay nililid niya, ang dove leading the eagle. So ngayon, ina-express natin ngayon yung pananampalataya kung saan yung agila ay nililid siya noong kalapati into a higher level of faith. No? We know that the dove is here, riding this trail once more through the bride. No? Ito po ay prophecy ng prophet na ngayon ay history na. This is becoming history. This is now being made in reality. Because we are now experiencing right now yung prophecy nito sapagkat tayo ngayon ang, amen, representation ng prophecy na yun. Ito na yung panahon that there is a great uniting time ng bride. Amen. Sa salita ng Diyos. Praise God. Nandito na tayo sa time na invisible union of the bride and the bridegroom. We know that the head and the body is now no longer twain, but they are become one. Amen. The dove leading the eagle, sabi doon ng prophet, into a faith that he never known before. So yan ang kalagayan natin ngayon. Kaya na-mention po natin yung dove. Praise God. Puri ng ating Panginoon. So, it was the seventh dove that lead Brother Branham, amen, to his healing. Nung nakita niya yung seventh dove, doon niya sinabi, mga kapatid, na yung kanyang karamdaman ay wala na. Now, I want you to know that we are speaking here about healing. Okay? And we are not only speaking here about healing the body, pero mga kapatid, ito po ay nangungusap tayo dito sa much greater blessing ng healing. And that is healing the soul. That is a change of a body na hindi na magkakaroon pa ng karamdaman kailanman. Amen? Wala nang pain, wala nang anumang praise God, pagdaing ng sakit. Amen? Wala nang hirap. Let the dove lead us, amen, and heal us doon sa ating sakit. And give us faith, rapturing faith, upang hindi na po tayo kailanman magsasuffer sa mga sakit nito. Kasi yan ang daing ni David eh. Daing ni David, sabi niya, ang dami niyang sorrow, ang dami niyang kalaban, ang dami niyang pain na naranasan, dami niyang trouble. At ang sabi niya, Oh Lord, kung maari lang, sana magkaroon ako ng pakpak upang ako ay lumipad at hindi na, amen, hindi ko na makita ang mga bagay na ito. Di ba? Praise the Lord. I believe that that is a dual application kay Brother Branham. Na-heal siya sa kanyang physical body, pero actually his greatest enemy is his body also. Sapat ang sabi ng propeta, sabi niya, di ba, ang pinaka numero uno nating kalaban, sarili natin. My number one enemy is William Branham. It is not actually the devil. It is not actually the word. Kalaban natin si Satanas, kalaban natin ang mundo, yung mga salibutan, mga bagay sa kamunduhan. Pero ang sabi ng prophet, sabi niya, na ang pinaka-pangunahing kalaban natin ay ang ating sarili. Yung nakikita mo sa salamin, yan ang number one na kalaban mo. Sarili mo. Kasi ang sarili na yan, ma-pride. Ang sarili na yan ay punong-puno ng kapaitan. Ang sarili na yan ay punong-puno ng selfishness. You see, lahat ng bagay na yan. Why? Because alam natin, ang katawan natin ito, this is not the image of God. This came from the image of the beast. Diba? Pinanganak tayong mali at nandiyan yung kasalanan. Sabi nga ni David, sabi niya na doon pala sa sinapupunan ng aking nanay ay pinaglihi na ako sa kasalanan. And I came to this word, speaking lies. So you see, kinakailangan mamatay. Amen? Mamatay yung kalaban natin. Kaya yan ang mensahe ng Bible. Amen? Yan ang mensahe ng Bible. Kinakailangan mamatay yung dating pagkatao natin.
You know kung bakit, mga kapatid, ang pinakauna-unang doktrina na itunuro ng ating Panginoon ay walang iba kundi, di ba? Nung tinanong siya ni Nicodemo. Ito po yung first and last na kanyang binanggit itong salita na ito. Ni Nicodemo ay nagtanong sa kanya, Lord, paano pa ako makakapasok sa iyong kaharian? Isa po siyang, di ba, aral sa kautusan. Amen? Pero hindi pa rin siya nakakatiyak kung talagang siya ay makakapasok sa karera ng Diyos. Kaya nagtanong siya sa Panginoon, paano ako magmamana ng iyong kaharian? Anong sabi ng Panginoon? Maliban na ikaw ay may panganak na muli, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Ano ibig sabihin ng Panginoon? May mali doon sa unang kapanganakan natin. At dahil doon sa maling kapanganakan na yan, kinakailangan yan ay maituwid. At ang paraan lamang para matuwid yung ating maling kapanganakan ay maipanganak kang muli. You must be born again. Amen? To enter the kingdom of God, kinakailangan mong ikaw ay mabautismuhan sa tubig at saka sa Espiritu. Kasi kinakailangan mamatay yung dating pagkatao natin. So yan ang essence ng praise God, ng Bible. For you to be led, for you to enter the kingdom of God, kinakailangan ka mamatay sa iyong sarili. Diba? Amen. Hindi bababa sa atin ang banal na Espiritu Santo ng Diyos hanggat, amen, nandiyan yung sarili natin. You know, bakit kaya bumaba yung kalapati sa Panginoon? Bakit ang representation ng Holy Spirit ay kalapati? Doon sa River Jordan, nung bumaba ang kalapati sa Panginoon, kasi ang sabi ng prophet, kasi yung binabaan niya tupa. At ang tupa ay may kalintulad na characteristics ng isang kalapati. Ang tupa ang pinakamaamo sa lahat ng mga hayop. At ang kalapati ang pinakamalinis sa lahat ng mga ibon. In other words, mga kapatid, kung ibang hayop yung bababaan ng kalapati, sabi ng prophet, ay hindi bababa. Kung nakita niya na yung nandoon sa tao ay espiritu ng lobo, mabangis, espiritu ng baboy, marumi, hindi bababa yung Holy Spirit. Diba? Kinakailangan magkaroon siya ng katulad na characteristics upang ang kalapati bumaba at yan ang espiritu ng tupa, maamong tupa, para siya ay bumaba sa atin. Di ba? Amen. So you see, praise God. Nung bumaba ang banal na espiritu sa mga taong naipanganak na muli, magmula noon, amen, hindi na sila nabuhay sa kanilang sarili. Di ba? Ang banal na espiritu na ang naging kanilang gabay. Right? Tingnan nyo, nung bumaba ang banal na espiritu sa panahon ng Pentecost, 120 ang nandun, binabaan ng banal na espiritu. Nabautismohan sila ng banal na espiritu. Right after nun, nasabi ng Biblia, sila ay nangaral ng Ebanghelyo as the Spirit led them to do it. Lagi silang ginaguide ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang kanilang gabay. Amen. Hindi sila gumagawa na hindi sila ginaguide ng Holy Spirit. See, that is the sign. Amen. Praise God. We need the guide of the Holy Spirit. We need the guide of the seventh dove. Have you received the seven doves since you believe? Diba? Yan ang kailangan natin sa panahon natin ito. May significance ito sa panahon natin kinalalagyan. So, praise the Lord. Alam natin na isa sa pinakahuling mga mensahe ni Brother Branham ay ang message, kung hindi ako nagkakamali, ito yung huling mensahe niya, no?
Ang message niya ay leadership. Leadership. Hindi po yung communion kasi communion service lang po yun, ano? Praise God. Pero bago communion ay yung mensaheng leadership. At ang sabi ni Brother Branham doon sa message niyang leadership, kinakailangan natin ng isang leader, mag-influence sa atin. Amen? At kin-example po niya mga kapatid, ang isang bata, no? Ang isang bata pagkasilang niya, sabi niya na ang unang naging kanyang guide ay walang iba kundi ang kanyang nanay. Amen? Sabi niya yung nanay ang nandun siya sa care ng kanyang nanay hanggang sa siya ay mag-uumpisa na lumakad. Yung unang hakbang nung bata, ang kamay ng kanyang nanay ang kanyang hawak. Pero ang sabi ng propeta, darating yung panahon na paglaki ng bata na ito, ay ipapasa ng nanay niya, yung anak niya, sa kanyang guro. So, yun ang ginawa ng mga magulang natin. Amen? Tayo po ay ipinasa sa ating mga teacher. So, si teacher ang may hawak ng kamay natin. Magmula nun tayo po ay pumasok sa elementary, high school, hanggang sa tayo nagkuleyo, hanggang sa tayo ay graduate ng college, si teacher ang gumabay sa atin. Amen? At ang sabi ng prophet, pagkatapos na ikaw ay gumraduate, amen, ipapasa ka muli ni teacher sa iyong tatay. At si tatay naman ang mag-guide sa iyo sa tatahakin mong buhay, amen, sa pagpasok mo sa trabaho. Kaya kadalasan kapag po ang mga magulang ay engineer, gusto nila na ang kanilang anak maging engineer din. Kadalasan kung ang magulang ay doktor, gusto nila na ang kanilang anak ay maging doktor din. Katulad nila. Kasi pagka-graduate ng kanilang anak, pwede nila nang turuan at gabayan based on their experience of their profession, yung kanilang anak. Kaya sabi ng prophet, si tatay ang magbibigay ng gabay para sa papasuking negosyo o trabaho ng anak. So ngayon, kapag stable na siya, successful na siya sa kanyang career, sa kanyang profesyon, amen, mayaman na siya, may pera na siya, may bahay na siya, may kotse na siya, may pamilya na siya, lahat. Ang sabi ng prophet, sabi niya, ngayon, ipapasa ka ng mga magulang mo yung huling pupuntahan mong lugar, huling pupuntahan mong destinasyon, sabi yun, ay ipapasa ka niya sa isang pastor, sa isang pari, kung sino man yan. Sabi niya, ngayon sila ang mag-guide sa iyo tungo naman, amen, sa yung huling destinasyon. At nasa sa iyo yung pagpipili. Kung susunod ka doon sa gabay ng pastor, gabay, sila ang pinaka-instrumento ng Diyos para sa iyo. At ito pong pinakamahirap na pagpapasya na gagawin ng isang tao. Kasi nangyari po ito sa isang lalaking mayaman na minsan nakasalubong niyang Panginoon. Nasa kanya na lahat. Pinalaki siya sa isang reliyosong tahanan. Amen? Pinagpaaral siya at siya ay naging successful sa kanyang career at yumaman siya ng yumaman. Pero feeling niya parang kulang pa rin. Kaya tinanong niya ang Panginoon, sabi niya, Panginoon, paano ba ako magmamana ng iyong kaharian? Paano ba ako magmamana ng kaharian ng langit? Napakaganda po yung tanong niya, kaya napakaganda din po yung sagot ng Panginoon sa kanya. Ginawa mo ba lahat ng mga nasa kautusan? Sabi po niya, aba, tinuruan po ako magmula ng pagkabata, ginawa ko na po lahat yan. Abay, mabuti sabi ng Panginoon kung ganoon. Ngayon sabi niya, isa lang ang kulang sa iyo. At ang sabi ng Panginoon, ipagbili mo lahat ng iyong tinatangkilik, ibigay mo sa mga taong nangangailangan. At ang sabi niya, halika, sumunod ka sa akin, follow me, praise God, at ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan.
Alam natin ang kwento, di ba? Ang sabi ng Biblia, namanglaw yung mukha ng binata. Bakit? Sapagkat sabi ng Biblia, sapagkat successful niya, napakayaman niya, ang dami niyang kayamanan. At dahil doon, ang sabi ng Biblia, hindi niya sinunod. He didn't follow the Lord, he unfollowed the Lord. So, ang sabi ng Panginoon, ako, pagkahirap-hirap talaga sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Hindi natin sinasabing masama ang kayamanan, pero ang sabi ng Panginoon, pagkahirap-hirap sa isang mayaman, hindi naman niya sinabing imposible pag mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Pagkahirap-hirap nga lang, ano? Dahil sa kayamanan, hindi na nila nagagawang magpakumbaba. Dahil sa dami ng kanilang pera, lupa, bahay, amen, ay hindi na nila magawang magpakumbaba. At parang yun na lang yung napakahalaga sa kanila. Amen. Pero ang sabi ng Panginoon, praise God, diba? Ng araw, alam natin ang kwento kung paano itong mayaman na ito ay namatay. At itong mayaman na ito ay napunta doon sa paghihirap. Tama? At doon niya naalala sa paghihirap na yon kung paano niya tinanggihan yung kanyang guide. Ang sabi mga kapatid ni Amang Abraham, remember, alalahanin mo. Kaya sa gabing ito, alalahanin natin yung guide natin. Sinusundan pa ba natin? Sinusundan pa ba natin ang leadership ng Panginoon sa buhay natin? O baka yung sarili na nating kalooban ang ating pong sinusunod at hindi na yung kalooban ng Diyos. Mahirap po sapagkat ang sabi ng Biblia, doon po niya na-realize kung paano binaliwala niya yung kanyang guide. At doon po siya napunta sa paghihirap. Ayaw natin sa gabi na ito mga kapatid na tayo ay magkamali. Ayaw natin na magkamali tayo. At ayaw natin na hindi natin tuloy-tuloy na sundan ang guide. Magpaakay tayo sa Kanya ngayong gabi. Let the dove lead us into that perfect place of rest. Praise the Lord. Hayaan natin ang kalapati ng Panginoon. Patuloy tayong dalhin sa isang pananampalataya na hindi natin kailanman naranasan. Remember, I believe the dove right now, amen, is speaking to us at para siyang kalapating, alam niyo, yung parang sabi ng prophet, parang matagal na tayong hinahanap. He behooves, sabi nga ng prophet, ano? Para siyang yung kalapati, di ba? Dahil nais ng Diyos na tayo ay gabayan. Nais ng Diyos na sa lahat ng ating mga plano sa buhay, siya ang ating pong guide. Ano? And let the seventh dove guide us right now and lead us into a greater faith, a faith that one day will change our body. Tulungan tayo ng Panginoon sa gabi ito. Salamat sa pagkakataon na tayong lahat ay nagkasama-sama sa Kanyang gawain. Praise the Lord. Amen. Let the dove lead us right now. Amen. Sabihin natin, Lord, guide me, Lord. Sabihin natin, Lord, where you lead us, I will follow. Where you lead us, we will follow. Let us draw near to Him. Amen.
tayo mga kapatid ay lumapit sa Kanya ngayong gabi. At hayaan natin mga kapatid na ang Kanyang gabay, hallelujah, ang siyang patuloy nating maranasan sa ating buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Praise the Lord. Let God touch our heart tonight. Shackled by a heavy burden, neath the load of sin and shame. Then the hand of Jesus touched me. Lord, maraming salamat muli Panginoon sa pagkakataon ngayong gabi. Salamat Lord sa iyong mga salita na patuloy Panginoon na nagbibigay sa amin ng liwanag, bibigay sa amin Panginoon ng gabay. Salamat Panginoon dahil kung kami Panginoon ay naliligaw, kung kami Panginoon ay Lord, nakakagawa na hindi ka nais-nais, Lord. Lagi po kayong nariyan, Panginoon, para patuloy kami na palalahanan, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Lord, I pray na tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging sumunod, Panginoon, sa gabay namin sa iyong banal na Espiritu. Lord, I pray na ang aking mga kapatid ngayong gabi ay patuloy nyo na abutin, Panginoon, anuman po ang kanilang mga kalagayan sa gabing ito. I pray na hayaan nyo na mapagtagumpayan ang bawat isa ang mga pagsubok na pinagdadaanan. Pagsubok sa karamdaman, pagsubok, Panginoon, sa Lord, spiritual na kalagayan nila, Lord. Ano man pong pagsubok meron sila, Lord, I pray na kayo po ang siyang magbigay ng katagumpayan. Sa gabing ito, ikinukumit ko po sila, Panginoon, Lord, sa inyong makapangyarihang kamay. Thank you, Lord, tonight. Thank you, Lord, for your word. Hallelujah. Hayaan yung mga salitang ito, Panginoon, patuloy na manuot sa aming mga kaluluwa. And Lord God, lead us and guide us sa pagpasok muli ng taon na ito. Hayaan niyo, Panginoon, ang kalapati ang siyang magdala sa amin sa mas dakilang pananampalataya. Mas mataas na antas ng aming paglilingkod sa iyo, Lord. Help us, Lord. Paano makagawa kami ng mas mga dakilang mga bagay, Lord, sa iyong harapan. Lord, ito po ang aming desire, Panginoon, to be more used by you, Lord, for your glory. Thank you, God, as we give you all the praise and glory. Sa pangalan ng Panginoon si Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Bless us all, saints. Palayan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. I caught a hold of something. Or may I say something got a hold of me? It was a lifeline, the guide. And he's led me safe this far. I ain't going to take my hand off that wire. I'm holding my hands to him. Let creeds and denominations do whatever they want to. I'm holding on to the guide. Like the prophet in the woods, I thought I couldn't be lost, and I tried so hard to prove my point, until he came and showed
told me that I could not lead the way. Then I humbly bent my knees and I confessed that I couldn't find my way. Be my guide, Lord, you lead the way, for I am lost and I can't find my home. It was my selfish pride that kept me from holding to your hand. Lord, please take it all away. When I confessed my condition, the Holy Ghost came and He left a path for me to walk along. But still today I'm following in the footprints in the sand. Lord, please lead me all the way. Be my guide, Lord, you lead the way, for I am lost and I can't find my home. It was my selfish pride that kept me from holding to your hand. Lord, please take it all away. Now, if you've met the light that is showing you the way and leading you through from faith unto faith, never ever one time desire to depart. Vow that you'll always say, be my guide, Lord, you lead the way, for I am lost and I can't find my home. It was my selfish pride that kept me from holding to your hand. Lord, please take it all away. Be my God. I'm bleeding, Lord. Lead me on. Oh, and I can't find my home. It was my selfish pride that kept me from holding to your hand. Lord, please take it all away.